Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, May 24, 2024. Diretsahang usapan sa mahalagang isyu sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Dale De Vera. Mula naman sa Department of Health, ako po si Assistant Secretary Albert Domingo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa at kagamitan sa mga agrarian reform beneficiaries sa Region 12 o Soc-Sargen Region. Sa programa sa Coronada City, sinabi ng Pangulo na ito ay sa nagpapatuloy na layunin ng pamahalaan na isulong ang pagbabago sa mga kanayunan at tiyakin ng seguridad sa lupa. Giit ng Pangulo, mahalaga ang pagpapabuti sa kabuhayan ng mga magsasaka para mapalakas ang produksyon at makatulong sa food sufficiency at maging sa rural development. Muli ring tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka at mga mamamayan. Aabot sa 4,351 na Certificates of Land Ownership Award o CLOA at e-titles ang ipinamahagi sa mahigit 4,000 agrarian reform beneficiaries mula sa mga lalawigan ng South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Ayon naman sa Department of Agrarian Reform, ito'y bahagi pa rin ng support to parcelization of lands for individual titling o project split. Magandang tanghali, ASEC Albert Domingo. Bago tayo magpatuloy sa mga balita at talakayan, hingi muna kami ng update mula sa Department of Health ngayon. Magandang tanghali, ASEC Dale. Maraming salamat sa pagpaunlak dito at nagkasabay tayo ngayon sa Bagong Pilipinas ngayon. Sa Department of Health ngayon, usong-uso yung primary healthcare na sinasabi na inaayos natin yung ating sistemang pangkalusugan na pinakamalapit sa ating mga mamamayan. Nariyan yung mga sinasabi na primary care services na nagmumula dun sa bagong urgent care at ambulatory service centers na ginagawa ngayon sa ating mga puro kalusugan or purok kalusugan na bubuin na rin at abangan natin yung mga mobile clinics na i-deploy sa madaling panahon. So, may estimate ba, Doc Albert, kung kailan maaasahan ito? Yeah, actually, Dale, no, yung ating bukas center, sasabi nga ni SecTed, no, 28 by 28 by 2028. 28 bukas centers by the year 2028 for the poorest 28 million Filipinos. Pero malalampasan na, tingin namin, no, kasi ngayon pa lang, January pa lang nag-start, no, nakasampu na kagad eh. So kaya nating labanan pa yun na more than 28, no, pero for now, 28 by 28 by 2028. Siguro i-expect nga ng mga kasamahan natin yan sa mga rural at sa mga barangays din. Salamat ASEC Albert sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula sa Department of Health. ASEC Dale, hingi rin naman kami ng update mula sa Presidential Communications Office. ASEC Albert, ito nga, next week kasi ay ilo-launch itong kapihan sa Bagong Pilipinas. This is a project of the Presidential Communications Office together with the Philippine Information Agency kung saan magkakaroon ng weekly briefing, simultaneous briefing sa lahat ng region. Papangunahan naman to ng regional directors ng PIA with the different agencies. At DOH nga is one of them. Naalala ko yan, ASEC Dale. Actually, we're looking forward to helping out, no? Kasi tuwan-tuwa kami sa DOH na hindi lang sa national but at the regional level, may pamamahagi rin natin ang balitang maganda sa mamamayan natin. So yun nga, that will be every Tuesday at 9 a.m. It will be live on PIA Facebook page and doon din sa magiging partner agency, we have the PWH na magsa-start on May 28. Well, very good, no? Maraming salamat, ASEC Dale, sa mga update mo sa amin mula sa Presidential Communications Office. National Heritage Month ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Commissioner Ivan Anthony S. Henares, Subcommission on Cultural Heritage mula sa National Commission for Culture and the Arts. Commissioner, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyo at
Pasensya na hindi ako makapag-on cam dahil ako po ay stranded sa Catarman Airport ngayon. At hindi po ako nakauwi sa Manila dahil canceled ang aking flight. So magandang umaga po, magandang tanghali sa inyo. Good morning, Commissioner. Good morning, Commissioner, and thank you po for joining. Commissioner, sa pagtatapos na National Heritage Month, ano po yung naging focus o tema ng pagdiriwang sa taong ito? At ano naman po yung mga inihahanda activities ng NCCA sa nalalapit na pagtatapos ng pagdiriwang na ito? Actually, kakaiba yung naging focus ng NCCA ngayon, particularly the Subcommission for Cultural Heritage, kasi ang tema namin ay nakaangkla sa capacity building, no, training and capacity building. Sa pag-iikot natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, napansin natin na kulang talaga yung paghahanda ng mga komunidad para nga mapangalagaan ang kanilang pamana, no, or heritage na tinatawag, no. And I think that should be the focus really of government. We should be focusing on training and capacity building so that hindi na ho kailangan umasa sa national government, no, for things that can be managed at the community level. So kahit patapos ng Heritage Month, tuloy-tuloy po ang ating training and capacity building ng sa NCCA, no. Marami pa po tayong pinaplano na mga training and capacity building na magiging sana maging umpisa para maging handa yung mga komunidad niya para dun sa pangalaga ng kanilang heritage. Commissioner, ganong nabanggit na rin yung role ng ating komunidad, no? Gaano po talaga kalaki ang role ng isang komunidad sa pagprotekta sa ating mga cultural heritage? At Commissioner Ivan, paano po natin ito pagtitibayin upang masustain ang pangangalaga sa ating mga pamana? Napakahalaga ng komunidad, no, sa pangangalaga ng pamana dahil nga silang ating frontliners doon sa mga communities nila mismo, no. Hindi naman natin mamomonitor lahat ng mga issue with regard to build heritage sa buong bansa, at napaka-importante talaga ng mga host communities, the local community, para nga mabantayan itong heritage, no. Napaka-importante din po na sulong natin yung mga batas on heritage conservation, no. Meron ho tayong bagong batas na nailabas, yung Cultural Mapping Law, which amended the Heritage Law of 2009, at meron na rin lumabas na IRR dyan, 111 pages na talagang pinaghirapan po natin yan kasi mahigit 60 po ang mga batas na pinagsama-sama namin yung mga provisions para nga maging mas malinaw yung implementation ng built heritage. And the sad part is hindi natin na-disseminate ng maayos itong mga batas na ito. Marami pa rin sa mga komunidad natin hindi pa rin familiar sa mga konsepto ng heritage at hindi nila nakikita yung kahalagahan ng pagpreserba ng ating pamana, lalo na yung meron din tayong kinatawag na economic benefits of preserving heritage, no. This is very important for all of us because may potential kasi ang heritage to boost the local economy through tourism, no. And we are hoping na makita ito ng bawat komunidad sa Pilipinas, no, para makatulong ito, no, sa sustainable development ng lugar. Commissioner, linawin lang po natin, no, paano po ba natin ibababa pa sa mga komunidad yung mga ganitong usapin o yung mga kaalaman sa cultural heritage ng bansa? Commissioner? Babalikan po natin si Commissioner Henares. Nagkaroon lang po ng konting technical difficulties. Nakatakdang pumunta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos sa Brunei at Singapore sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tutungo ang first couple sa Brunei sa May 28 hanggang May 29 para sa unang state visit doon. Kabilang sa agenda ng Pangulo ang pakikipagpulong
kay Brunei Sultan Hassanal Bolkiah para pag-usapan ang mga progreso sa mga commitment ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Nakatakda ring bisitahin ng Pangulo ang Filipino community sa Brunei at kilalanin ang kontribusyon ng nasa 20,000 Pilipino doon. Isusulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang trade and investment relations ng dalawang bansa. Samantala, nakatakda naman magsalita ang Pangulo sa 21st International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore. Layo nitong talakayin at tugunan ang global security challenges at pagkakataong ito na ihayag ng Pilipinas ang mahalaga at totoong impormasyon kaugnay ng strategic issues sa rehiyon. Makakapulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong liderato ng Singapore. Ayon pa sa DFA, ang mga biyahe ng Pangulo ay alinsunod pa rin sa commitment ng Pangulo na tiyakin ang payapa, ligtas at maunlad na Pilipinas. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Mari na po tayong umupo. Mayong buntag sa inyong tanan. Tayo po ay nagtipon-tipon ngayon upang makibahagi sa distribution of land titles and support services dito sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inananyahan ko po si Governor Rosalinda Halosos upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. May buntag ninyong tanan. Hey! Karong buntaga, natay distribution, region-wide distribution of land titles. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo, DAR 9 Regional Director Attorney Ramon Madronal Jr.,
fellow governors of Zamboanga Peninsula local chief executives, agrarian reform beneficiaries, everyone in attendance, a pleasant day to all of us. Before anything else, on behalf of the people of our beloved province of Zamboanga del Norte, we would like to express our deepest gratitude to the dearest President for taking the time off from his busy schedule to fly all the way here to be with us in the landmark undertaking. Thank you much, President Bongbong, for gracing this occasion with your presence. It is with great honor and pride that our province of Zamboanga del Norte is the host of this region-wide distribution of land titles and the turnover of support services projects organized by the Zamboanga Peninsula Regional Office of the Department of Agrarian Reform. This event symbolizes not only the fulfillment of our commitments to our farmers, but also the realization of dreams for many of our agrarian reform beneficiaries. Today, we will be distributing individual e-titles which have been parcelized under Project Split, S-P-L-I-T. We will also be awarding certificates of land ownership award to qualified beneficiaries. These e-titles and CLOAs are instrument of change, granting ownership to our farmers in Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte. Through these titles, we provide them with security and the means to cultivate their lands with confidence and pride. In addition to the land titles and CLOAs, we are also turning over vital support services, projects such as farm machinery and equipment, which are provided under DAR's regular program. These are crucial in increasing productivity and improving the livelihood of our farmers. This event is particularly significant as it is graced by no less than our beloved President. Your leadership, President, inspires us to work harder and achieve more of our constituents. We are also honored to have with us the local chief executives and key government officials from the various provinces and cities and municipalities in Region 9. Your presence underscores our collective effort and a united front in our common mission to uplift the lives of our partners, of our farmers, and enhance agricultural development in Zamboanga Peninsula. To our agrarian reform beneficiaries, the land titles and support service you receive today are the foundation upon which we will build better futures in yourselves, your families, and your communities. May you treasure these blessings, especially since you received them directly from the President Marcos Jr. himself. In closing, I would like to extend my heartfelt gratitude to all those who have made this event possible, particularly the DAR Regional Office, our local chief executives in Zamboanga Peninsula, and our beloved President of the Republic of the Philippines. Together, let us continue to work hand in hand, achieve sustainable development and prosperity for all of us. Daghang salamat and congratulations to all our beneficiaries.
Maraming salamat po, Governor Halosos. Long live our farmers. Mabuhay si Presidente Ferdinand Romualdez Marcos. Mabuhay ang Zamboanga Peninsula! Mabuhay! Muli, maraming salamat po, Governor Halosos. Ngayon naman po, inanyayahan natin si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III upang magbigay ng kanyang mensahe. Maraming salamat po. Ang unang-unang nais ko pong batiin ay walang iba kung hindi ang ating napakamatulungin at napakasipag na leader, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Ang ating pong gobernador, Governor Rosalina Halosos, nais ko rin nung batiin ang matagal ko na hong kasama rin sa Congress nung araw. Ako'y 26 anyos lang noon nung nagkasama tayo. Si former Congressman Romeo Halosos Sr. Of course, ang ating pong mga kasamahan sa House of Representatives, Congressman Robert Uy Jr., ang kapareho ko pong Ilocana, ngunit kinuha ho ninyo dito sa Mindanao, si Congresswoman Glona Labad-Labad, at isa po sa napakagandang Congresswoman, Congresswoman Divina Grace Yu. Siya po ay ang auntie, narito rin po ang host po natin ngayon, ang Mayor ng Dipolog City, Mayor Darrell Dexter Uy. Ang kaibigan ko ho, ang mayor ho ng Dapitan City, si Mayor Bullet Halosos. Lahat po ng mga local officials, Vice Governor, mga board members, ganon din po ang mga mayor. At siyempre po, nais ko ring batiin ang mga kasama natin sa Land Bank of the Philippines. Nasaan kayo? Ayan po. Nais ko pong malaman ng ating mga kasamahan, mga agrarian reform beneficiaries, na napakadali na hong umutang ngayon sa Land Bank of the Philippines. Noon po, kailangan po kayo mag-fill up ng 11 pages. Ngayon ho, isang pahina na lang. Pwede na ho yun. Tatanggapin na nila ang utang nyo. Yan po ang utos ng ating mahal na Pangulo sa Land Bank of the Philippines. At ganun din po, dahil sa mahal ng ating Pangulo, ang mga magsasaka, meron pong nakalaan na 7 bilyon para sa mga magsasaka kung uutang po kayo. Kaya lang ho, kung uutang tayo, utos din ng ating Pangulo, magbayad kayo sana. Nais ko rin ng bati ng mga kasama natin sa LRA, Land Registration Administration, at ganun din po ang mga
Register of Deeds natin, nasan ho ba sila? Ayan, nandyan sila. Nako, nandyan. Mabuhay kayong lahat. Alam po ba ninyo, napakagaling po ng kanilang administrador at napakagaling din po nila sapagkat ang dami-dami pong mga titulo na ginagawa nila araw-araw. Yung titulo ng Department of Urban Development, nandyan po ng DSUD, nandyan din po yung titulo ng DENR, tapos yung araw-araw na transactions po. Ngunit, ang inuna po nila ay ang paggawa ng titulo ng mga agrarian reform beneficiaries. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan natin na mga Register of Deeds. Salamat po, palakpakan natin sila uli. At narito rin po ang ating mga kasamahan sa Department of Agrarian Reform. Masisipag po yan, palakpakan ho natin sila lahat. At siyempre ho, ang dapat hong ating batiin ay walang iba kung hindi ang tunay na panauhing pangdangal natin ngayong araw na ito. Kayo pong lahat na mga agrarian reform beneficiaries. Sa mga Bisaya po, maayong buntag kaninyong tanan. Yun naman hong mga tiga rito po, ang sabi nila sa akin, iba daw ang salita natin dito. Kaya ho, ako'y magsasalita lang ng konti ng ating salita rito. Mga pinalangga na kong mag-uuma, daghan ang angay natong pasalamatan karong adlaw. Una sa tanan, ang atong mahal nga makagagahom, labi na gayud nga karong adlaw niya na ang dugay natong gipangandoy. Ang atong mga titulo nga ihatag mismo gayud sa atong pinalanggang presidente na nasud, President Ferdinand R. Marcos Jr. 3 linggo ko hong pinag-aralan ho yung salitang yan. Naintindihan ho ba ninyo? Sinabi ko? Mabuti pa kayo naintindihan nyo. Ako hindi. Napaka laking bagay ho itong araw na ito para sa atin lahat. Ang tagal-tagal natin hinintay ito. Alam po ba ninyo na muntik na ho kaming hindi makarating dito? Dahil grabe yung ulan kanina at maulap at makadelikado. Napagsabihan na ho kami na delikado, baka hindi kayo makarating at hindi maganda ang klima. Ngunit ang sabi ho ng ating Pangulo, gawan mo, sinabihan niya yung piloto, gawan mo ng paraan para makarating kami ng Dipolog City. Ginawaan po ng paraan, paalog-alog ang airplano. Yun pong umakyat na ho dito sa sobrang nervyos kanina. Ngunit ang ating Pangulo talagang, alam pa ba ninyo napakasipag talaga. At gusto ho niya kasing makita ang mga kababayan natin na katulad halimbawa ni Mang Jose Hore
Nasaan ho ba si Mang Jose? Kayo ho. Oho, 81 anyos na po kayo. Ang tagal-tagal na ho ninyong iniintay ang inyong titulo. Tumayo nga ho kayo, Mang Jose. Ayan o, si Mang Jose. 81 years old na ho, hindi pa ho gumagamit ng Viagra. Ganon din ho, si Mang Ramon Siocon, 75 years old. Si Mang Alfredo Bunghanoy, 73 years old. Ganon din ho si Ma'am Manang Leonora Tamayo. Ayan ho. Pagkatagal-tagal ninyong hinintay ang titulo ninyo. Karamihan sa inyo, 30 years ang paghihintay. Sa wakas, eto na ho, sinagot na ng ating mahal na Panginoon ang inyong panalangin itong araw na ito. Ang presidente mismo ng Republika ng Pilipinas ang magbibigay sa inyo ng titulo na pagkatagal-tagal niyong hinintay. Alam niyo po, nag-iba na yung panahon eh. Noon, walang ganito eh, walang delivery. Kailangan isasakay sa barko kung saan-saan. Ngayon ho, may padala ang ating mga kababayan na nasa abroad. Door to door, i-deliver sa bahay natin. Kailangan natin ng sasakyan. Isang tawag lang, darating ang sasakyan natin. Pagkatapos, kung meron tayong mga importanteng papeles, ipapadala. Ang bilis-bilis, isang araw lang, darating kagad. Akalain ninyo yung mga uso ngayon uso na pala ngayon na ang presidente mismo ang magdi-deliver ng titulo. Kaya kahit malakas po ang ulan, masama ang panahon, mahal kayo ng ating Pangulo, kaya dala niya lahat ngayon ng mga titulo na ibibigay po sa inyong mga agrarian reform beneficiaries. At marami pa ho yan na mga kabutihan na itutulong sa inyo ang ating Pangulo na siya na ho ang magsasalita mamaya. Kaya ho, ipagpatuloy natin na magdasal. Ipagpatuloy po natin na magtiwala sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo. Ipagpatuloy po natin ang pagtitiwala sa Department of Agrarian Reform. At bukod dito sa lupa, marami pa pong grasya ang darating. Maraming salamat po and God bless all of you. Maraming salamat po, Secretary Estrella. Sa puntong ito, dadako na tayo sa pamamahagi ng land titles ng ating agrarian reform beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamamahagi. Hinihiling din po natin sa ating stage party na asistahan ang ating mahal na Pangulo. Ang mga benepisyaryo ng land titles ay mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Una, ang mga beneficiaries ng Zamboanga del Norte na kinakatawan nina Velmor Lumanta ng Municipality of Mutya. Rogelio Papa ng Municipality of Pinyan. Evelyn Surita ng Municipality of Mutya.
Edgardo Laganay ng Municipality of Tampilisan. At si Fernando Tome ng Municipality of Tampilisan. Pangalawa, ang mga beneficiaries ng Zamboanga del Sur na kinakatawan nina Felomena Vintek ng Municipality of Ramon Magsaysay. Paterno Mag-Usara ng Municipality of Ramon Magsaysay. Delta Tinambing ng Municipality of Lapuyan. Ray Morales ng Municipality of Vincenzo, Sagon. At si Jo Marie Alasan ng Municipality of Pitugo. Pinakahuli ay ang beneficiary sa Zamboanga Sibugay na kinatatawan nila Orlando Ramos ng Municipality of Titay. Raul Zamora ng Municipality of Titay. Pigok Adas ng Municipality of Malangas. At si Noli Sumangil ng Municipality of Titay. Ngayon naman po, idadako tayo sa turnover ng farm machineries and equipment para sa 30 Agrarian Reform Beneficiary Organizations na may kabubuang halaga na 15.7 million pesos. Para sa Zamboanga del Norte, inihiling po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan pagbibigay ng Certificate of Project Turnover ng isang 40 HP 4-wheel tractor sa Julami Paman Irrigators Association represented by Josephine Duminsil. 2 unit ng mud boat at 1 unit ng rice thresher sa Sanidan Irrigators Association represented by Cirilo Pasculado Jr. Para sa Zamboanga Sibugay, 1 unit ng rice combine harvester, 1 unit ng hand tractor with trailer, labing 8 units ng backpack sprayer sa Bafamco, represented by Feli Amaro. 1 unit ng power tiller with trailer, 1 unit ng biomass shredder machine, at 10 units ng backpack sprayers sa Ulfamamco, represented by Agustin Rabor. 1 unit ng biomass shredder machine, 2 units ng water pump, 10 units ng backpack sprayers, at extendable pruning shears at pruning saw ng Nanan Multipurpose Cooperative, represented by Rex Taatas. Para sa Zamboanga del Sur, 4 units ng floating tillers, 1 unit ng single pass rice mill with conveyor, sa Salawagan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative, represented by Danilo Daños. 3 units ng floating tillers, 2 units ng rice reapers, 1 unit ng cargo truck, sa Gubang ARC Waterworks and Sanitation Association, represented by Lilia Pañeras. At Eduardo Salon. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At congratulations po sa ating mga Agrarian Reform beneficiaries. Maaari na po kayong umupo.
Sa puntong ito, inanyayahan po nating muli si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng DAR, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Please, magsiupo po tayo. Andito rin po ang Special Assistant to the President na tumutulong po sa atin sa lahat ng mga iba't ibang issue. Tumutulong po sa atin tungkol sa lahat ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito po, Secretary Anton Lagdameo. Nasaan na? Bumaba na. O yan, nagtatrabaho na. Okay. The Second District Representative ng Zamboanga del Norte, Lona Labad-Labad. Zamboanga del Norte, First District Representative, Congressman Robert Uy. Ang Zamboanga del Sur, First District Representative, Divina Grace Yu. Ang ating host for today, Zamboanga del Norte Governor, Rosalina Halosos. Zamboanga del Sur Governor, Governor Victor Yu. Ang Dipolog City Mayor, Mayor Darrell Dexter Uy. Ang mayor naman ng Dapitan, Mayor Bullet Halosos. At alam niyo po, ang pagpakilala sa akin, ako daw ang guest of honor dito. Mali yun. Kayo, mga beneficiary, ang guest of honor namin dito ngayong araw na ito. Mga minamahal kong mga kababayan, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang pagsadya po namin dito sa Dipolog City ngayon ay bahagi ng aming patuloy na paglilibot sa bawat sulok ng bansa upang maghatid ng serbisyo at tulong sa mga mamamayan. Hindi tayo mapapatinag sa init ng panahon at sa banta ng paparating na tag-ulan. Hindi ako magsasagawang paglingkuran kayo. Hindi ako magsasawang paglingkuran kayo at maghatid ng iba't iba pang mga serbisyo para sa taong bayan, lalo na sa mga nangangailangan. Isa katuparan ang matagal nang pinapangarap ng ating mga magsasaka. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng mahigit 4,900 titulo para sa ating mga agrarian reform beneficiaries mula sa Zamboanga del Norte, sa Zamboanga del Sur at sa Zamboanga Sibugay. Ang mga titulong ito ay sumasaklaw sa mahigit 7,000 hektarya ng lupang pagsasakahan. Ngayong pong pagmamayari na ninyo ang mga lupaing ito, nawa ay mas lalo pa ninyong mapagyaman ang inyong mga sakahan. At upang masiguro na mas magiging produktibo ang pag-aaring ito, nagbibigay din kami ng ilang makinarya, kagamitan na nagkakahalaga ng mahigit 15 milyong piso. Napapaloob po ito sa 31 proyekto na tulad ng Sustainable Livelihood Support Project para sa rice and vegetable production, yung major crop block farming, ang chicken egg production at iba pa. Ang lahat na ito ay naglalayong gawing mas masagana ang inyong mga sakahan, mapagaan ang inyong paghahanap buhay at mapabuti ang antas ng pamumuhay ninyo at ng inyong mga pamilya. Mula nang ako ay nanungkulan na nakapagpamahagi na tayo ng mahigit 8,300 na titulo na sumasaklaw sa mahigit 12,000 hektarya ng lupain dito sa inyong region.
Palalawigin pa natin ito, hindi lamang dito sa Zamboanga, kung hindi maging sa iba pang sulok ng bansa upang mas marami na benepisyaryo ang makinabang dito. Umaasa po ako na ang mga titulo o CLOA at tulong na aming pinagkakaloob ay magsisilbing inspirasyon sa inyong pagsasaka at sa paggaganap ninyo ng inyong mahahalagang tungkulin sa pagsiguro ng supply ng pagkain para sa ating mga kababayan. Ito rin po, sana ay maghimok sa inyong mga anak at sa kanilang sa kanila pang magiging anak na ipagpatuloy ang marangal na propesyon na pagsasaka dahil sila po ang pag-asa ng sunod na henerasyon. Para po sa kaalaman ng lahat, higit sa mga report na natatanggap ko sa ating opisina, mas gusto ko na makita ko talaga ng personal ang bunga ng ating mga plano, inisyatiba at proyekto. Gusto kong masaksihan mismo ang tamang pagpapatupad ng ating mga kagawaran at lokal na pamahalaan ng mga programa ng gobyerno at makasiguro na tunay na napapakinabangan nito ng ating mga kababayan. Yan po talaga ang hangarin at dalangin ko para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang magkaroon ng produktibo, maginhawa at mapayapang pamumuhay. Makakamit po natin ito kung tayong lahat ay magtulungan at pinagbubuklod ng isang layunin. Kaya naman po ay pinapaabot ko rin ang aking taus-pusong pagkikilala sa pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno na walang humpay na paglilingkod sa ating sambayanan. Sa ating mga DAR, na palagay ko, kung yung kalihim ninyo hindi natutulog, masalo pa kayong sigurong hindi natutulog, hindi na rin kumakain dahil naghahabol talaga kami. At ang instruction ko sa kanila, dapat matapos natin yung labis sa 1 milyon na titulo na maibigay natin bago ako matapos ng termino ko. Sa ating mga Register of Deeds na ganun din at sila ay talagang malaking bahagi sa ating mga ginagawa sa Land Management Services ng DNR at sa Land Bank of the Philippines at maging sa ating mga opisyal ng iba't ibang lokal na pamahalaan dito sa Zamboanga. Tuloy lang po tayo sa pagkilos at sa pagtutulungan. Kasabay ng aking pasasalamat sa inyo ay ang muling pagbibigay ng direktibo na higit pang pabilisin ang proseso ng pamimigay ng titulo at serbisyo sa ating mga benepisyaryo. Sa ating Agrarian Reform Program, wakasan natin ang kahirapan ng ating mga magsasaka laban sa banta ng pagkagutom, laban sa pagkabaon sa utang at laban sa kahirapan. Mga kababayan, patatagin po natin lalo ang ating pagkakaisa upang makamit natin ang mas mapayapa at maunlad na lipunan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Abot kamay na po ang ating mga pangarap. Huwag po tayong susuko sa pag-usad ng sama-sama nating salubungin ang mas maliwanag na bukas para sa lahat. Muli, binabati ko ang lahat ng ating mga benepisyaryo. Maraming salamat at mabuhay kayo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal ng Pangulo. Sa pagkakataong ito, inanyahan po natin ang ating mga mahal na Pangulo para sa isang photo opportunity kasama ang ating DAR9 officials.
Maraming salamat po. Maaari na po kayong bumalik sa inyong mga upuan. At ngayon po, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaries downstairs. Hinihiling din po natin sa ating beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready? The count of 1, 2, 3. Daghang salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Tayo po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Isa pong karangalan makasama ka namin sa distribution of land titles and support services dito sa Zamboanga Peninsula.